May mga kilala akong ganito na dahil sa naghirap siya sa sakit, mabuting tao, na-convert ang asawa niya, naging very close ang pamilya niya, bago siya mawala. Kaya nga nung nakausap ko, halimbawa yung isang kaibigan ko si Ate Emma, masaya siyang lumisan sa mundong ito. Kasi parang ang naging kapalit ng kanyang paghihirap ay ang pagiging united ng kanyang pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Malusog siya, pinapangarap niya na yon. Sinong mag-aakala na matutupad yon dahil nagkasakit siya? Yun pala ang plano ng Panginoon. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat eh. God will always make a way. At yun ang dahilan kung bakit pinapahiyayan si Satanas. Hindi ba't nakakapahiya yun? Yung gagamitin ni Satanas, ang sabi nga sa Bible, what the devil meant for evil, God will use for something good. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Kaya nga, dapat nandun lagi ang ating pananampalataya. Oh, eto. Father, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako, pagkagalingin niya ako. Bakit hindi niya ako pinagaling? Oh, wait. Tingnan po niyo yung pananampalataya nung ketongin dito. Kung bakit na-touch ang Panginoon sa kanya. Ang sabi nung ketongin kay Kristo, paraphrasing, naniniwala ako mapapagaling mo ko kung gugustuhin mo. Kung hindi mo gugustuhin, igagalang ko. Di ba't ito yung pananampalataya ni Kristo sa hardin ng Getsemani? Ano mismo ang sabi ni Kristo? Ito ang model ng pananampalataya bilang Kristiyano. Ama, walang imposible sa iyo. Kung maaari, ialis mo